Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago muna tayo magtungo sa ating balitaan, ay makakasama muna natin ang Bureau of Customs o BOC dahil kumbaga ay nakapagtala sila ng pinakamataas na koleksyon sa unang quarter ng 2026 na umabot sa mahigit 239 billion pesos, lampas pa sa kanilang target. Hindi lamang ito simpleng numero kundi patunay ng pinaigting na kampanya laban sa smuggling, mas mahigpit na audit at tuloy-tuloy na modernization sa sistema. Sa buwan rin ng Marso o sa nakaraang buwan, muli ring naligpasan ng BOC ang target nito na nagpapakita ng tuloy-tuloy na paglago kumpara sa nakaraang taon. At upang tayo po ay magkaroon ng isang malalim mga diskusyon sa naging achievement na ito ng BOC, ay kasama natin dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon si Attorney Chris Bendijo, Deputy Chief of Staff, BOC Office of the Commissioner. Attorney Bendijo, welcome sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi Ma'am Steph, good afternoon. Pagbati po mula kay Commissioner Ariel at sa mga kawani po ng Bureau of Customs. Maraming salamat, Attorney Bendijo, sa pagsama niyo po dito sa programa. Attorney, ano po ang naging pangunahing dahilan kung bakit nalampasan po ng BOC ang target collection nitong Marso 2026 at syempre tulad ng aking nabanggit kanina ay yun na, nakapagtala din ng mataas na koleksyon para sa unang quarter ng taong ito na umabot nga po sa mahigit 239 billion pesos. So paano po ito na-achieve? Tama yan, no? Ang mga numerong yan ay nagpapahiwatig ng progresibong pagpapaunlad sa Bureau of Customs, no? Sa aming palagay, ito ay bunsod ng ating pinatutupad na IAM program, no, ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Nakapaloob dito ang integrity, accountability at modernization. At sa aming palagay, yung ating mga programa, no, upang maging mas transparent ang ating mga proseso magmula sa ating auction, sa ating condemnation, yung ating mas transparent na pagko-compute ng valuation, ito ay nagbubunga, no, ng confidence sa ating mga stakeholders dahil alam niyo naman kapag tayo ay nagpapatakbo ng isang negosyo, mas gusto natin na stable ang mga variables, no? Ayaw natin na may nagugulat tayo na merong mataas na singilin, no? So itong ating pinatutupad na consistent na valuation program, yung ating integrity and accountability programs, sa aming palagay ito ay nagbo-boost ng stakeholder confidence kung kaya't nagkakaroon tayo ng ganitong mga revenue collections na talagang record-breaking for the first quarter at itong Marso din. Ano po bang ibig sabihin ng 5.1% growth sa kabuuang performance po ng Bureau of Customs? Well, kung ito ang magiging trend, no, kung magbigay lang tayo ng mga scenarios, mga hypothetical scenarios, no. Halimbawa, magkaroon tayo ng 5% at ma-meet natin halimbawa itong 1 trillion target for 2026, no. Ibig sabihin, ito ay nangangahulugan na dagdag na 50 billion
pesos na halaga ng revenue collected by the Bureau of Customs. So itong halagang ito ay bukod pa doon sa naitakdang target, at kung ito ay ma-achieve natin, ito ay magiging dagdag pondo para sa ating pamahalaan upang makapagpagawa ng infrastruktura. Kung i-compute natin yan sa 50 billion, ilang classroom kaya ang ating mahahabol sa ating backlog, ilang public hospital kaya ang ating maitatayo dyan. Kung pwede rin nating silipin yung anggulo ng baka pwedeng ito maka-augment din doon sa ating mga healthcare services. So ito ay dagdag pondo para sa ating bayan upang mapondohan yung kanyang mga proyekto, kanyang mga infrastruktura, services, at pwede na rin itong makabawas sa ating pangangailangang mangutang upang mabawasan naman ang ating foreign debt. Ito naman po, attorney, gaano po kalaki ang contribution ng iba't ibang ports at collection districts sa naging achievement na ito ng BOC? Well, of course, yung ating mga ports na talagang, yung ating big port kung tawagin, so talagang sufficiente at significant ang kanilang mga contributions. Andyan na yung ating mga ports na cater sa ating mga petroleum products, andyan na yung Limay. Of course, nandyan pa rin yung ating MICP, yung ating pinaka-gateway, at ang ating Port of Manila. Itong mga ports na ito, kasama ang NAIA, nag-ambag-ambag yan, pati na rin yung sa Cebu, Batangas. Yung Batangas, talagang isa rin yan sa ating mga big ports dahil samut-sari ang mga produktong pumapasok dyan. Nandyan ang mga motor vehicle, meron din siyang petroleum products, at talagang yung sa ating collectors conference, yung binigay na mensahe ni Commissioner Ariel ay talagang pagbutihin yung ating trade facilitation. Ito yung ibig sabihin nito, wag naman pahirapan yung ating mga stakeholders, pero hindi naman ganun kaluwag na makakapagkaroon sila ng oportunidad na mag-smuggle ng mga kargamento. So ito ay isang balance na talagang araw-araw ay kailangang tutukan, dahil kapag ikaw ay nalingat, talagang meron din namang mga individuals na take advantage. In fact, kakagaling lang natin sa isang press conference na kung saan nakasabat naman kami this morning ng mga sinasmuggle na fake medicines. Can you imagine, So talagang ito ay isang balancing act, at ito ay ginagampanan ni Commissioner Ariel Pomoceno, yung kahalagahan ng trade facilitation upang mapabilis ang mga proseso at nang ganun ay mapangalagaan yung ating mga stakeholders. At the same time, yung pag-i-implement naman ng ating border protection para hindi naman tayo malusutan ng mga kontrabando tulad ng droga, tulad ng mga illegal ammunition at firearms, pati na rin yung this morning, yung mga fake na medicines. Ito naman po, ano naman ang mga konkretong hakbang ng BOC upang mapahusay pa ang efficiency sa customs processes? Marami tayong mga programang ganyan, In fact, pwede natin itong tingnan sa dalawang aspeto, yung long term at yung short term natin, Ang long term talaga, laging nababanggit ng ating commissioner, na talagang full automation at digitalization ang kinakailangan maging future ng ating Bureau of Customs. Nangangahulugan ito na mababawasan ang human interaction at intervention, at nang sa ganun, mabawasan din yung mga opportunities for corruption, Ito ay long term. Although siguro masasabi na rin natin hindi na rin siya ganoon ka long term, dahil in the process na yung ating unsolicited proposals para dun sa ating CPS, yung ating Customs Processing Services. At ito naman ay ongoing na, So meron na tayong nakasalang patungkol diyan. Papunta na tayo doon sa aspeto ng Swiss challenge nito, So sana in the coming, baka pwede itong early 2027 ay baka sana roll out na itong umpisa, itong phase 1 ng ating digitalization. Kamakailan, I'm sure narinig nyo rin, yung ating sistema naka-link na rin, naka-automate na rin papunta sa Land Transportation Office, papunta naman sa ating mga importations ng motor vehicle. So talagang hirap na rin sila mag-misdeclare or mag-misclassify ng mga motor vehicles sa panahon ngayon, Yan ang ating mga siguro medium to long term solutions. In the short term naman, ang talagang pinatutupad natin yung IAM program ni Commissioner Ariel. Ito yung Integrity, Accountability, and Modernization. Dito talagang culture change ang ating pinatutupad rito. Yung kagustuhan natin na yung ating mga kawani ay hindi na hindi na kinahihiya
ang kanilang kinabibilangan na institusyon, no, na talagang dapat dadating yung panahon na proud na tayo ay kawani ng Bureau of Customs at matanggal na yung stigma, no, na talagang kapag nasa Bureau of Customs ay talagang punong-puno ng korupsyon. Although alam naman din namin, no, aware tayo na meron pa rin mga ganyang problema. Pero siguro early 2027 talagang substantially, no, malaki na yung pagbabago ng Bureau of Customs. Mm. And speaking of mga kawani, ay paano po nakatutulong naman ang frontline personnel sa pagkamit ng ganitong klaseng performance o achievement po ng Bureau of Customs? Ay, talagang napakahalaga ng ating mga frontline services. Unang-una, walang kapaguran ang mga yan, no? Even until Saturday, minsan nga ay talagang overtime pa yung mga yan upang mahabol ang ating revenue collection. Again, sa pamamagitan ng ating pinatutupad na Integrity and Accountability Modernization Program, nagkakaroon din sila ng panibagong perspektibo, no, sa kanilang trabaho na kapag sila ay mangongolekta ng tamang buwis, mas magkakaroon tayo ng stakeholder confidence at mas mapapadalas, no, hoping that tumaas ang volume ng ating mga importasyon. Dahil ito namang mga kanilang ginagawa magmula sa ating mga assessor, sa appraiser, sa examiner, no, yan din talaga ang unang contact, no, ng ating mga stakeholders, ng ating mga importers upang magkaroon tayo ng mas magandang pagpapa-facilitate ng ating mga trade transactions, no? Dahil kapag pinahirapan natin ang ating mga stakeholders, baka hindi sila magkaroon ng dagdag na negosyo. So again, gaya ng aking nabanggit kanina, itong ating mga stakeholders, ito ay nagkakaroon sila ng confidence dahil nagiging predictable na, no, yung assessment at valuation ng kanilang mga importasyon at malaking contribution dyan ng ating mga frontliners na walang kapaguran talagang hinahabol natin itong 1 trillion target na itinakda para sa 2026. Attorney, meron pa po ba nga mga hamon, no? Although ang taas po ng nakamit ng BOC para sa buwan ng Marso at maging sa first quarter nga po in general ng 2026. Pero meron pa po bang mga challenges o hamon na kinakarap ang BOC pagdating sa revenue collection? Well, unang-una, no, unfortunately, wala naman sa control natin, no. Talagang itong kaguluhan sa Middle East, no, ay mayroon talaga itong magiging potential na epekto sa ating revenue generation. Not to mention itong pagtaas ng presyo ng langis ay yung ating mga nagiging solusyon or remedies dito ay yung pinopropose nga, no, na pagtanggal ng excise taxes. Sa kabuuan, sa normal sa normal collection year, siguro ang excise taxes would account for maybe 20%, no, to 25% of the overall collection. So if you can imagine, that is 200 billion pesos. Kung sususpindihin ang koleksyon ng excise sa petrolyo, substantial yung magiging epekto nito sa revenue generation. Ganun pa man, ina-anticipate naman natin ito, no? Hopefully, either sana tumaas naman ang volume kapag natanggal ang excise tax, and of course, nandiyan pa rin yung ating mga non-traditional revenue generation activities upang makapag-augment naman kahit kaunti dito sa mga potential na mawawalang collection sa excise taxes. So andyan na yung ating public auction na talagang pinagagawa rin ni Commissioner Ariel na every 2 weeks, no, na magkaroon tayo ng public auction upang patuloy yung pagkakaroon ng revenue generation activities sa lahat ng ating ports at nang sa ganon, kahit papaano naman ma-augment itong potential na mawala sa excise tax suspension. Given po na nabanggit nyo nga na kahit papaano ay nakakaapekto itong Middle East crisis sa revenue generation o revenue collection nga po, no, ng BOC, ay meron na po bang mga napag-uusapan kung ano po ang mga susunod na target ng BOC in the next next few months? Well, pag-uusapan pa yan, no? Again, naitakda na itong target for 2026. And of course, no, kapag ganitong may mga extraneous circumstances na hindi naman natin kontrolado, ay tayo naman ay umaasa din na baka naman mag-adjust din ng mga target na nasiset dahil mahirap naman na i-expect sa Bureau of Customs na kumolekta pa rin ng same target, ganung tatanggalan naman ito ng isang source, no, of revenue collection. But nevertheless, gaya ng mensahe ni Commissioner Ariel Pomoceno, we will treat it as if, no, walang adjustment.
talagang ang focus namin ay nandun pa rin sa 1 trillion na target na naset, and we'll do our best, no? Talagang best effort tayo dito to generate more revenue, to collect more revenue. Siguro nga, hopefully nga, kapag assuming, no, mag-suspend ng excise taxes, sana naman tumaas ang volume at through that means, no, magkaroon naman ng ibang sources of revenue at ma-augment naman itong kawalan ng potential na kawalan nitong excise taxes. But like what I said, ang treatment namin is that as if walang pagbabago sa target na naset, we will exert best efforts day in, day out. Talagang 100% performance lang tayo. We'll try our best still to reach itong 1 trillion target set for 2026. Attorney, hindi ko na masyadong kukunin ang inyong oras dahil alam naman po namin na very busy po, no, ang BOC, and given the achievements, no, of course, congratulations muli sa Bureau of Customs. Ano na lamang po ang inyong panghuling mensahe para sa ating mga tagapakinig, sa ating publiko, no, regarding sa inyo pong mga services. Go ahead po. Ay, unang-una po, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Lagi naming pinasasalamatan ang ating mga kaibigan sa media dahil tayo ay nabibigyan ng pagkakataon upang magbigay ng impormasyon at magpaliwanag sa mga kaganapan sa Bureau of Customs. Ikalawa, para sa ating publiko, makakaasa po kayo sa pangunguna po ni Commissioner Ariel Pomoceno. Magpapatuloy lang po ang Bureau of Customs at kung ano man po ang aming may dadagdag na tulong, no, dito sa krisis na ating hinaharap, ay makatitiyak naman po kayo, no, na ipatutupad po ng Bureau of Customs iyan. Ganun pa man, patuloy lang po tayo sa aming mga pagbabago dito, sa aming mga programang pinatutupad. Ang aming Integrity, Accountability and Modernization Program ay patuloy pong sana, no, ay talagang by 2027 talagang anumbalik na at manibago na, no, ang pananaw ng publiko sa Bureau of Customs. Sana naman po ay bago pa man din yung panahon yun, ay unti-unti nyo na pong nakikita ang mga pagbabago sa mga pulisiya at mga proseso sa Bureau of Customs. Maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang hapon po. And with that po, maraming salamat po muli, Attorney Bendijo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat. Magandang hapon po. At ating nakasama dito sa Ang Pilipinas ngayon, si Attorney Chris Bendijo, Deputy Chief of Staff, BOC Office of the Commissioner, kaugnay po ng naging achievement ng Bureau of Customs para sa, hindi lamang para sa March 2026, kundi sa mismong unang quarter po ng taon. So yan ang mga updates mula sa BOC. Tayo dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na may isa na namang Pilipino ang nasawi sa missile attack sa Haifa, Israel. Ayon sa DFA, ito na ang ikalawang pagkamatay ng isang Pinoy na naitala sa kasagsagan ng gyera sa gitnang silangan. Sa isang pahayag, nagpahayag ng matinding kalungkutan ang DFA sa pagkasawi ng Filipino national na yun nga po ay nasawi sa missile attack sa isang tahanan sa Haifa, Israel noong linggo ng gabi, Abril 5. Kasama sa mga nasawi ang kanyang asawang Israeli at mga biyanan. Sinabi pa ng kagawaran na isinasaayos na ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv ang repatriation ng mga labi ng biktimang Pinay sa lalong madaling panahon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pumalo na sa 4,000 overseas Filipino workers o OFWs ang natulungan ng Department of Migrant Workers o DMW sa nagpapatuloy na repatriation efforts kaugnay pa rin ng kaguluhan sa Middle East. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad mabigyan ng tulong ang sinumang OFW na magpapahayag na nais na nilang makauwi ng bansa. All hands on deck din ang DMW upang maabutan ng tulong ang mga OFW na mananatili sa mga bansa sa gitnang silangan. We're approaching the 4,000 mark already sa ating pagpapanunumbalik.
And kung isasama yung mga tinutulungan natin from commercial flights ng mga post and pre-repatriation assistance, abot na ng mga 4,400. DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na ulat, binigyang diin ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang kahalagahan na makolekta na ang profile ng mga OFW na bumabalik ng bansa. Sa isang panayam, sinabi ni OWA Administrator PY Kaunan na sa datos na kanilang nakalap, mayorya ng mga umuwing OFW ay nais nang manatili sa bansa upang magnegosyo o di kaya'y dito na magtrabaho. 1,444 o 55% ang nais magnegosyo, 662 ang naghahanap ng local employment, 742 ang naghahanap ng trabaho abroad, habang 342 naman ang mayroong negosyo na naghahanap naman ng tulong para sa expansion. At posibleng lahat ito ngayon dahil sa reintegration program na isinusulong ng pamahalaan. Lahat ito na-address ng ating National Reintegration Network na meron tayo dito ngayon. 22 different government agencies nagbibigay ng tulong. Ang reintegration ay hindi kaya ng isa lang ahensya. Yan ang bilin ng ating mahal na Pangulo, sama-sama bayanihan para tulungan yung ating mga OFWs. OWA Administrator PY Kaunan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Social Welfare and Development o DSWD all set na sa regional payout ng cash relief assistance para sa tricycle drivers. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Inilabas na ng Department of Social Welfare and Development ang listahan ito ng mga payout site para sa nakatakdang pamahagi ng cash relief assistance sa mga tricycle drivers sa iba't ibang rehiyon sa darating na Miyerkules, April 8. May halos 50 lalawigan ang magkakaroon ng payout sa 16 na rehiyon sa labas ng NCR. Katulad ng naunang tulong sa mga PUV drivers sa Metro Manila, makakatanggap din ng tig 5,000 pisong cash assistance ang mga tricycle drivers sa mga rehiyon. Inaasahan ding mag-iikot si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa gagawing payout sa ilang mga sites sa araw ng distribusyon. Kaugnay nito ay hinikayat ng DSWD ang mga benepisyaryo na tiking alam ang kanilang nakatalagang payout site para maging maayos at mabilis ang pag-claim nila ng ayuda. Samantala, tiniyak din ng DSWD na magsasagawa ng special payout sa susunod na linggo para naman sa mga PUV drivers sa NCR na hindi pa nakakatanggap ng kanilang cash assistance, kabilang ang mga nasa supplemental list. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, hinihintay na lamang ng Malacanang ang bersyon o lalamanin ng Bayanihan 3 na isinusulong ng Kongreso sa gitna ng nararanasang oil price increase dito sa Pilipinas. Ito ang naging tugon ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro nang tanungin kung susuportahan ba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. o hindi ang panukalang ito. Isinusulong sa ilalim ng Bayanihan 3 na isabatas ang energy crisis response ng pamahalaan kabilang ang Provisional Oil Regulation. Magbibigay daan ito sa mas mabilis na tugon ng gobyerno tuwing haharap sa energy crisis ang bansa. Sabi ni Yusek Castro, kailangan munang makita at mapag-aralan ng Pangulo ang lalamanin nito. Kung talaga aniyang makatutulong ito sa mga Pilipino sa gitna ng epekto ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo, hindi magdadalawang isip ang Pangulo na suportahan ito. Kailangan po di makita natin kung ano po yung pinakadetalye ng bill at lahat po na maaari makatulong sa ating mga kababayan, yan naman po ay tutugunan at sasang-ayunan ng ating Pangulo. I-remind ko po kasi maganda pong pag-usapan po talaga yan. Kaya lang sabi po natin, sa ngayon po,
Wala po tayong update kung meron silang version na naibigay sa Pangulo. Pero sabi nga natin, lahat ng question nila ay open ang Pangulo para pag-aralan. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, tiniyak naman ng Malacanang ang agarang aksyon mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng nabubuhay na pag-amyenda sa Oil Deregulation Law. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro kasunod ng mga ulat na nais ng mga mambabatas na sanay masertipikahan ito bilang urgent ng presidente. Ang tanong, sabi ni Yusek Castro, mayroon na bang naipadalang version sa Office of the President para mapag-aralan? Hindi naman mangyayari ayon kay Yusek Castro na ma-certify as urgent ang panukala kung meron man, kung wala naman dumarating na bersyon ito sa Office of the President. Pagtitiyak ni Yusek Castro, agad na kikilos ang Pangulo sa sandaling may nakarating na sa tanggapan nito na panukalang naglalayong alisin ang deregulation sa presyo ng langis. Hindi po naman agad magkakaroon ng pag-certify as urgent ang isang bill kung hindi pa naman po nila na isusumite ang kanilang version sa Pangulo. Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Senate President Tito Soto balak makipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng mungkahing joint oil exploration sa China. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Plano ni Senate President Vicente Soto III na humiling ng pagpupulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para talakayin ang mungkahing joint oil and gas exploration ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Soto, una na nilang minungkahi sa nagdaang administrasyon ng joint exploration pero walang nangyari. Kaya naman umaasa ang Senate President na matutuloy na ito ngayon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Bukas rin si Senador Sherwin Gatchalian sa joint exploration ng Pilipinas at China. Binahagi ni Gatchalian na noong isinusulong ito noong nakaraang administrasyon ay siya ang chairman ng Senate Energy Committee kaya nakita niyang hirap ang pagnenegosasyon noon dahil hindi nagkaroon ng common solution. Pinatitiyak lang ng senador na sa pagsusulong ng joint exploration ay hindi niya dapat isaalang-alang ang soberanya at karapatan ng ating bansa sa ating mga teritoryo. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, naniniwala si Senador Sherwin Gatchalian na malabong magkaroon ng lockdown dahil sa umiiral na energy emergency sa bansa. Ito'y matapos kumalat ang fake news na magpapatupad ang gobyerno ng lockdown dahil sa energy emergency. Ayon kay Gatchalian, wala namang problema ang bansa sa trabaho o health concern. Ang kailangan aniyang tugunan ngayon ay kung paanong mapapahaba ang inventaryo ng langis ng bansa. Matatandang bahagi ng preliminary recommendation ng Senate Protect Committee ang fuel rationing o paglalagay ng volume cap sa produktong petrolyo. I don't advise na mag-lockdown tayo ala COVID-19 kasi hihintuin buong ekonomiya natin. Maraming mawawalan ng trabaho. Ang kailangan lang naman natin ma-extend yung number of days in terms of inventory. Wala tayong problema sa trabaho, wala tayong problema sa health concern. Ang problema natin, paano natin ma-stretch o mapahaba yung number of days natin in terms of inventory. Si Senador Sherwin Gatchalian. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, panukalang ahon relief package bilang tugon sa energy emergency inilatag ng Manila Solon. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Itinutulak ni Manila Representative Rolando Valeriano ang isang panibagong legislative package na tatawaging ahon o agapay sa hanapbuhay at operasyon ng negosyo kapalit ng panawagang bayanihan 3. Ayon sa mambabatas, kailangan umano ng ibang solusyon para sa kasalukuyang hamon na dulot ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Layunin ng ahon na tulungan ang mga manggagawa, middle class at micro, small and medium enterprises na labis na naapektuhan ng pagtaas ng gastusin. Kabilang sa panukala ang tax-free wage support na hindi bababa sa 3,000 piso para sa mga minimum wage earners at mga miyembro ng SSS na kumikita na mas bababa sa 25,000 pesos kada buwan. Para naman sa mga MSMEs, iminungkahay ang pautang na hanggang 250,000 pesos na walang interes at babayaran sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Meron din provision para sa mga malalaking kumpanya tulad ng net operating loss carryover at tax credits. Dagdag pa rito yung LPG discount vouchers, pansamantalang pagtigil sa disconnection ng utilities at panawagan sa mga bangko na magbigay ng loan payment relief. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balitang Kongreso, nanawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya sa pamunuan ng LRT1 na magpatupad na rin ito ng 50% na bawas pasahe para sa mga commuter. Matatanda na una nang ipinatupad ang kaparehong diskwento sa LRT2 at MRT3 noong March 23 upang ibsan ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Sandanya, tapos na ang Holy Week at marami ng commuter ang bumalik sa Maynila kaya dapat nang bawasan ang dagdag na pasanin sa pamasahe. Aniya, kailangang agad makipagnegosasyon ang DOTR sa LRMC upang maisakatuparan ang fare reduction sa lalong madaling panahon. Kung hindi pa kaya i-relieve ang pamasahe para sa lahat ng mga commuter, ilibre na muna ang sakay ng ating mga kababayang PWD, senior citizen at mga estudyante sa lahat ng MRT at LRT stations. Lalo na at dumadaan ang LRT1 sa U-Belt area kung saan maraming mga estudyante ang umaasa sa public transportation. Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, hindi na kailangan pa ng kumpas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Justice o DOJ para ilantad sa publiko ang isinumiteng report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na may kinalaman sa anomalya sa flood control. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, depende na sa Justice Department kung anong hakbang ang gagawin nito, partikular sa kung isa sa publiko ba ang pinal na report na isinumite ng ICI hinggil sa flood control project anomaly. Nasa diskresyon na aniya ito ng DOJ at hindi na kailangan pang sabihan ng Malacanang kung ilalabas ba o hindi ang ICI report. Nitong nakalipas na Marso 31 ang huling araw ng ICI na itinatag noong September 2025 sa pamamagitan ng Executive Order Number 94. Dahil binibigyan po natin ng respeto ang Ombudsman at ang DOJ kung kinakailangan nilang magsalita patungkol po dito, sila na po ang binibigyan ng authority to tell something about that. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga ulat, kinumpirma naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na naghahanda na sila sa kasong plunder laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Chis Escudero kaugnay ng umano'y irregularidad sa pambansang budget na nakaugnay sa kontrobersiya sa flood control projects. Ayon kay Ombudsman Remulla, posibleng maisampa ang kaso sa Mayo ngayong taon. Binanggit niya na may elemento ng sabwatan sa mga aligasyon at maaaring madawit ang ilang mambabatas mula sa parehong kapulungan, pati na rin ang ilang opisyal ng Department of Budget and Management. Nakatuon ang investigasyon sa proseso ng pagbuo ng pambansang budget, partikular kung paano ito ipinasok sa Kongreso at ipinatupad sa mga proyekto. Saklaw nito ang 2024 at 2025 budget, ngunit maaari ring bumalik hanggang sa termino ni dating House Speaker Lord Alan Velasco mula 2020 hanggang 2022. Just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero Senate President, former Senate President and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. Flood control related in so many ways, yes. Pero marami pang iba kasi nga marami pang ibang miyembro ng dalawang bahay na maaaring tamaan din ng mga kaso ng plunder sa aming hinahanda. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, sakripisyo ng mga veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig, kinilala ng Defense Chief kasabay ng ika-84 na araw ng kagitingan. Mga Pilipino hinikayat na tumindig para sa Republika. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Nanawagan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga Pilipino na piliin ang Republika sa gitna na rin ng iba't ibang mga hamong kinaharap ng bansa sa kasalukuyan. Ginawa ng kalihim ang panawagan makaraang pangunahan nito ang pag-aalay ng bulaklak sa mga yumaong veterano ng digmaan sa libingan ng mga bayani kahapon. Ayon kay Teodoro, tila madaling magpatihulog sa tukso upang matakasan ng krisis, kaya't mahalaga na hindi tumiklop ang mga Pilipino sa harapan ng mga interes ng bansa, igiit ang soberanya at ipaglaban ang teritoryo para sa kapakanan ng lahat. Binigyan din pa ng kalihim ang pangangailangan para patatagin pa ang paninindigan ng bansa upang makatayo sa sariling paa at hindi na ipagtutulakan sa mundo. Habang kinikilalaan niya ang mga bayaning piniling ipaglaban ng Pilipinas mula sa pananakot ng mga dayuhan, sinabi ni Teodoro na dapat itong tularan at ipagpatuloy ng kasalukuyang henerasyon para sa kinabukasan ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Philippine Ports Authority o PPA nakapagserbisyo sa milyong-milyong katao nitong Semana Santa 2026. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Umabot sa 2.23 million passengers ang naserbisyuhan ng Philippine Ports Authority o PPA sa mga pantalan sa buong bansa sa loob ng Semana Santa 2026. Mas mababa ito ng 7% kumpara sa 2.41 milyong naitala noong nakaraang taon. Pinakamataas ang bilang ng mga pasahero sa PMO Panay Guimaras, PMO Batangas, Negros Oriental Siquijor, PMO Mindoro at PMO Davao. Ayon sa PPA, nanatiling maayos ang operasyon at walang na-aksidente o naitalang aksidente sa mga pantalan. Itinuturong dahilan ng pagbaba ng bilang ng biyahe ang mataas na presyo ng produktong petrolyo na nagdulot naman ng pagtaas ng pamasahe sa barko. May ilan ding piniling bumiyahe sa hindi peak na araw o yung hindi muna naglakbay upang makatipid. Ayon naman sa PPA, nagpatupad sila ng Online Reservation Assistance System o yung oras upang mapadali ang pagbili ng tiket at maiwasan ang pila ng mga pasahero. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dadako na tayo sa rehiyon ng Luzon. Pagpapatrolya na nakabisikleta ang kapulisan sa Ilocos Norte mas pinaigting dahil sa mas mataas na presyo ng krudo. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Nagigat pa iti paragtipid dagiti kameng ti pulisya itaang iminapay dagiti produkto ti petrolyo itangal daw. Iti panakiuman ken ni Police Captain Jex Darvin Colio iti 1 Overs Maneuver Company PNP Regional Mobile Force Battalion 1 at dati mandato ti Regional Battalion Commander nga adado adaras ti panagisayangkat da ti bike patrolling ken kisayan dapay ti paragusar ti patrol car. Inbatad ni Colio ang mamindwa iti may sa alawas ti panagusar da ti lugan ti RMFB1 ken nagturong laangen kadagiti napapatag ang mapatrolyaan asaan nakabailan a madanon ti bike patrolling. Kuna ni Colio, a prioridad ti paragbisikleta ken magmagna nga agpatrolya dagiti kapulisan. Pinasinggitan ni Colio asaan damot abaybayan dagiti kapulisan nang runa iti salunat dagitoy bayat iti paragpatrulyada itaan na barat ti panawen ditoy Ilocos Norte. Mula dito sa Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Mapayapa at maayos na Semana Santa 2026 na itala sa Luna, La Union. Narito si Albert Kawile para sa balita. Natalnaken na ornos ti selebrasyon ti Semana Santa 2026 sa Jay Luna, La Union sigon ti lokal a gobyerno gapoy tinaingat na panagsagana ken epektibo a koordinasyon dagiti na dumadumang ahensya. Iti paningidaulo ni Mayor Gary Pinson nakitinulong ti Municipal ken Barangay Disaster Risk Reduction and Management Councils, iti Philippine National Police, Bureau of Fire Protection ken Philippine Coast Guard, ti 24/7 operation tapno masigurado ti seguridad kadagiti kangrunan a lugar ti ili. Naibon dagiti personnel kadagiti kangrunan ang kalsada, a playa, simbaan ken dadumapay a napusek a lugar tapno tumulong kadagiti motorista mangiwanwan kadagiti diboto ken mangtaginayon ti ornos. Dagos met ana ornos dagiti insidente babaen kadagiti response team a nakasagana. Gapoy tagtultuloy akadda dagiti otoridad na nayas ti panagayos dagiti aktibidad aning ipalubos itinatalged ken napasnek a panangrambak dagiti umili ken bisita iti nasantuan alawas. Dakkel met tinaitulong dagiti voluntaryo manipod iti komunidad iti panangkontrol ti bunggoy, panangiwaras kadagiti palagip iti kinatalged ken panangsuporta kadagiti kangruna na panagreget pammanagnak iti panagkaykaysa dagiti Tagaluna. Binigbigpay ti LGU ti suporta ti Provincial Government of La Union babaen ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ken ti Philippine Red Cross anang ipay iti medikal a tulong ken kanayunan na panagsagana kabayatan ti pananglaglagip. Iti pakabuklan ipakita manen ti Luna tinatebker a panagkumit na amang taginayon iti kinatalged ken pagimbagan dagiti umili babayan ti panagkaykaysa ken nagtultuloy a panagbantay. Manipod RP Ago, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang Lucena. 8 malalaking institutional buyers tinatarget ang sibuyas ng Mindoro hanggang 16 na metrikong tonelada buwan ng demand. Narito si Tom Alvarez para sa balita. Tinatarget ng 8 malalaking institutional buyers na makabili ng sibuyas sa Mindoro. Ayon sa pabalid ng DA Agribusiness and Marketing Assistance Service at DA Mimaropa, ito ay bunga ng kanilang ginawang virtual market matching sa pagitan ng mga kooperatiba at mga mamimili. Ayon naman sa mga mamimili, umaabot sa 5 hanggang 16 na metriko tonelada kada buwan ang kinakailangan supply ng pulang sibuyas na dapat ay maiproduce ng mga onion farmers. Idinagdag naman ng ahensya na ang pangyayaring ito ay makapagbibigay ng isang malaking oportunidad para sa mga magsasaka ng Mindoro na makapasok sa institutional market. Lalo namang pinalakas ang market access ng mga magsasaka ng mangako ang New Las Piñas Market ng priority selling space na magbibigay daan sa direktang pagbebenta.
Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Dakoy naman natin ang kabisayaan sa ad program nagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka sa Eastern Visayas. Ang detalye ihahatid sa atin ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Padayon naging papakasugan Special Area for Agricultural Development SAAD program ang pakabuhian mga parag-uma rehiyon han Eastern Visayas, pinaaghan magkalain-lain nga interbensyon nga nakasentro hapag parigon han ira organisasyon ngan pagpahaluag han ira pagkakakitaan. Sakop han programa ang mga probinsyan Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern Samar, Eastern Samar ngan Samar nga kundiin ginbuhat ang kabug-usan nga 26 nga social preparation activities. Nakatuon iniha koordinasyon, partisipasyon, gan pagburublig pagplano han mga benepisyaryo. Umabot 126 nga grupo nga may kabug-usan nga 2,520 nga miyembro ang nakabenepisyo han mga aktibidad. Habahin han pagpakabuhi na ipatuman ang 125 nga proyekto para 126 nga grupo nga naglalakip han produksyon in mais, high-value crops, ngan livestock ngan poultry. Nakabenepisyo din yan 2,791 nga miyembro nga gintagan hindugang oportunidad para hakita ngan pagpadakohan produksyon. Kabahing gihapon han programa ang pagparigun han kapasidad ng mga benepisyaryo kundi nagdumara hintulong nga specialized trainings para sa isentang individual base mabaton at ira technical nga panginginahanglan. Dugang pa ginbuhat ang 123 nga market-related trainings para 123 nga grupo nga ginbubuligan hin 2,460 nga miyembro nga may tuyo nga pakisgunan ira kahibaro nga marketing ngan pagdumara ha negosyo. Hakabug-usa naghatag ini nga mga inisyatiba hinmas marigun nga pundasyon ha organisasyon han mga parag-uma nagpahusay han ira technical ngan panmerkado nga kapasidad nga naghatag hinbulig hamas marigon nga pakabuhi habugos nga Eastern Visayas. Tikang dida syudad han Borongan inihi Penelope Pomida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, cash assistance ng pamahalaan sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Tino sa San Juan, Southern Leyte, natanggap na. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Ria Mikate. Natanggap na ng mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Tino sa bayan ng San Juan, Southern Leyte ang emergency cash transfer mula sa pamahalaan. Ang mga benepisyaryo ay ang mga pamilyang bahagyang naapektuhan ng bagyo bilang bahagi ng patuloy na pagtugon ng gobyerno upang matulungan silang makabangon mula sa pinsalang dulot ng kalamidad. Aabot sa 632 residente ang nakatanggap ng tiga 5,000 piso na tulong pinansyal. Pinangunahan naman ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ang pamamahagi ng ayuda katuwang ang lokal na pamahalaan, kapulisan at mga medical personnel upang matiyak ang maayos, organisado at ligtas na distribusyon ng tulong. Balita gikan sa Radyo Pilipinas Sugod, kini si Ria Mikati para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ria Mikate mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Mga atleta ng Cagayan de Oro pinarangalan ng lokal na pamahalaan. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyat. Ihahatid sa atin ni Kokoy Medina. Gipasidunggan sa lokal nga pagamahanan ning dakbayan sa Cagayan de Oro sa pagpanguna ni Mayor Rolando Clarix Oy ang mga atleta sa dakbayan human nakakuha og mga medalya sa baghuay pa lamang nga nahuman nga Northern Mindanao Regional Athletic Association Meet 2026 sa Department of Education. Ang maong kalihukan gipahigayon sa Bukidnon Sports and Cultural Complex sa Malaybalay City, Bukidnon niadtong Marso 18 hangtod Marso 24 ning kasamtangang tuig. Ang mga atleta gikan sa Cagayan de Oro City nakakuha og kinatibuk ang 208 ka mga medalya diin
57 ini ang gold, 70 ang silver ug 81 niini ang bronze. Gipaabot ni Mayor Oy ang iyang dakong pasalamat sa mga atleta gikan sa Cagayan de Oro. Din kini nagdala og dungog o garbo sa dakbayan. Gidugang ni Mayor Oy nga dili niya ikuli ang iyang suporta sa maong mga atleta aron makabot nila ang mas dako nga oportunidad sa natad sa sports. Gikan dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro, Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Dadako naman tayo sa Zamboanga. Lokal na pamahalaan ng Zamboanga binigyang pagkilala ng DSWD Region 9 kaugnay sa mga programang pangkabuhayan at literasiya para sa vulnerable communities. Ang detalye, ihahati naman sa atin ni Justin Bulanon. Ya reconoce al Departamento de Social Welfare and Development o DSWD Region 9 con el Gobierno Local de Zamboanga por el de la soporta y cooperación a mga livelihood and literacy programs para la vulnerable comunidad. Ya recibí pa kay al Ciudad como el Champion Local Government Unit and Livelihood Complementary Services for the Pantawid Pamilyang Pilipino Program por medyo ng mga-inklusibo programa ibang serbisyo para ng mga beneficiaryo del 4Ps na syudad. Ya reconoce también al DSWD-9 con el continuado soporte del ciudad na implementación del Tarabasa Tutoring Program como un literacy initiative de la agencia que tiene objeto para man-improve el reading skills del mga bata. Asigun con City Social Welfare and Development Officers Maria Socorro Rojas, el recognition niya recibió al ciudad, tadali mira el esfuerzo del gobierno local para ng mga programa del gobierno, y sa mga el social protection y mga intervention na edukasyon para ng mga vulnerable sektor. Desde la ciudad de Zamboanga, esta si Justin Bulano para ng Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Justin Bulanon mula sa Zamboanga. Pupunta naman tayo sa Iligan. Healthcare services patuloy pa rin ibinibigay sa mga internally displaced persons ng Marawi City mula sa Bangsamoro Government. Ang kabang ulat ihahati naman sa atin ni Alwidad Bashir. Dedin mitarag sa serbisyo ago suporta gobyerno abang sa Moro para kumabang sa tanwa internally displaced persons sa antaka IDPs at tama ni Manto na dedin makambalingan kung mga derpa anta kawalayran sa most affected areas sa ingid Tinwa Islamic City of Marawi. Isa ko mga ipagugupag yan kay Bangsamoro Government as ukyatunga sa opisina Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Marawi Rehabilitation Program antaka BARM MRP. Sagyang kaya opisina ng barang-barang din sa ugup, ago suporta ang mga serbisyo alangon libre ay pumgay sagyang kaya mabang sa tanua IDPs. Isa rin din na supkirang paingkiran ng mga libre healthcare services ang takamakinang laniran para kumapya kamubulawasan. Babaguyan na inadin paman sa on-site medical mission. Miyakabagay guna sa ikumagato sa butlupulo ang taka 130 IDPs aadin na magagdam yan ang mga panyakit. Aya din na malam yaguluan si medical services na sudin sa mga batintikan tano ang mga doctors sa Ranao. Migisiran sa libre consultations rag sa mga bulong a kinanglan o mabang sa tano. Badilabaw ron si sagyang kaiya masa. Alangon taman na bading pakalaso argayan sabot sagyang kaiya krisis sa magagadam a dunia apektado sa masusuwa sa Middle East. Isabuya kuma programa mitatarus din akit mugan abang sa more government si kumabang sa tanua IDPs si kumya kapiraragun para bumakaugup amala si rehabilitation ingad Marawi City. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat mula kay Alwidad Bashir. Tayo dediretso na sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nakikita ng isang ekonomista na mas bumilis ang pag-akyat ng inflation rate ngayong Marso 2026 na umabot sa 4.1% dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, bagamat inaasahan na maglalaro ang inflation rate sa 4%. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricafort na kumpara sa nakalipas na 4 na taon, dumoble ang presyo ng mga bilihin sa kasalukuyan, partikular na sa presyo ng langis gaya ng diesel. Dagdag pa ni Ricafort, ang sektor ng transportasyon ang pinakaapektado ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa mataas na gasto sa logistics na nakakaapekto sa puhunan ng mga negosyante na kalaunan ay ipinapasa sa mga consumer. Ngunit ayon sa RCBC Chief Economist, nakatulong ang interbensyon ng pamahalaan katulad ng pagkuha ng langis mula sa iba't ibang sources upang mapalawig ang supply ng langis sa bansa. We're steps in the right direction, sir. We were able to get the inalaw na ng Iran na makapass yung mga Philippine-bound na mga oil tanker, mga shipping vessels na nagkakarga ng langis, mga petroleum products, no. Yan, that's a good that's battle more than half won. Kasi ngayon supply po yung issue eh. Wala naman po yan kasi before, sir, 4 years ago, tsaka yung mga previous episodes na mataas yung world price sa langis, no. Kaya tuloy napipilitan din na kasi mas priority, sige, kumuha ng supply kahit mahal po yung presyo sa world market. Importante na augment naman yung yung inventories natin worth 51 days na from 45 days, no? Kaya gano'n po yung sitwasyon, sir. Tama nga po yung yes, at least we're looking forward na may darating na mga supply if the situation improves, no? At least that's a sigh of relief. Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricafort. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, Pilipinas magsisimula ng mag-produce ng locally made na hybrid cars, katuwang ang Mitsubishi. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nakatakdang sisimulan na ng Pilipinas ang paggawa ng kauna-unahang locally made hybrid cars, katuwang ang Mitsubishi Motors, isang hakbang na inaasahang magpapalakas sa industriya ng sasakyan sa bansa. Plano ng Mitsubishi Motors Corporation o MMC na magtayo ng pasilidad para sa paggawa ng hybrid electronic vehicles o HEV sa pamamagitan ng Mitsubishi Motors sa kanilang kasalukuyang planta sa Santa Rosa, Laguna. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, isa itong makasaysayang investment na magbabago sa kinabukasan ng automotive industry at malaking oportunidad sa pag-e-export. Dagdag ni Go, patunay ito ng matibay na tiwala ng kumpanya sa ekonomiya ng Pilipinas. Personal na kinumpirma ni MMC President at CEO Takao Kato ang planong ito sa kanyang pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kay Secretary Go sa Malacanang. Layunin ng proyektong ito na mapabilis ang lokal na produksyon ng makabagong hybrid vehicles, makatulong sa mas malinis na transportasyon at mas mataas na antas ng manufacturing sa bansa. Sa pamamagitan ng local production, inaasahang mababawasan ang pag-aangkat ng langis at mapuputol ang polusyon sa mga lungsod. Bukod dito, inaasahang lilikha ang proyekto ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, cross-border services hindi otomatikong taxable sa Pilipinas. Yan ay ayon sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ang kabungulat ihahatid naman sa atin ni Ray Ferrer. Nilinaw ng Bureau of Internal Revenue na hindi otomatikong pinapatawan ng buwis sa Pilipinas ang kita mula sa cross-border services. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, ito ay mga serbisyong ibinibigay ng isang non-resident sa isang local company o individual o vice versa.
Batay sa Revenue Memorandum Circular Number 024-2026, nakadepende ang pagbubuwis sa kung saan isinagawa ang serbisyo at dapat suriin ang bawat kaso ayon sa aktual na pangyayari. Inatasan din ang mga revenue officer na tiyaking may malinaw na legal at factual na basihan ang anumang tax assessment. Sabi pa ni Mendoza, maaari ring magsumite ng dokumento ang mga taxpayer bilang patunay kung sa ibang bansa isinagawa ang serbisyo. Layunin ng BIR na matiyak ang patas at malinaw na pagpapatupad ng mga patakaran sa buwis. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, EcoWaste Coalition na nawagan sa pamahalaan ng Pakistan na ipatigil na ang paggawa at pagbebenta ng mercury-added products. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jolimar Acuyong. Kasabay ng paggunita ng World Health Day ngayong April 7, nanawagan ng EcoWaste Coalition sa pamahalaan ng Pakistan na itigil na ang illegal na paggawa at pagbebenta ng cosmetic products na may halong mercury. Ayon sa grupo, patuloy na nilalabag ng Pakistan ang Minamata Convention on Mercury na nagbabawal sa mercury-added cosmetics gaya ng skin lightening products. Sa isinagawang pagsusuri ng EcoWaste Coalition noong Marso, 18 sa 20 produktong kanilang nabili ay gawa sa Pakistan, kung saan naglalaman ng mga ito ng mapanganib na antas ng mercury na umabot pa sa halos 34,000 parts per million. Kabilang sa mga produktong may public health warning mula sa FDA ay ang Gori Beauty Cream, Golden Pearl Beauty Cream at Parley Goldie Advanced Beauty Cream na patuloy pa ring ibinebenta sa merkado. Babala ng environmental group, seryosong banta ito para sa kalusugan lalo na ng mga kababaihan at kabataan dahil sa masamang epekto ng mercury sa katawan at kapaligiran. Samantala, patuloy namang minomonitor ng FDA ang iba pang skin lightening products mula Pakistan na iniulat na nagtataglay ng nakalalasong kemikal na mercury. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolimar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Abril 7, 2026. Ang US dollar ay 60 pesos and 40 centavos. Ang Japanese yen naman ay katumbas ng 38 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay 47 pesos and 3 centavos, habang 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay katumbas ng 8 pesos and 77 centavos, habang ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 71 centavos. Ang British pound ay 79 pesos and 98 centavos, habang ang euro naman ay 69 pesos and 73 centavos. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 43 pesos and 44 centavos, habang ang Saudi Arabian rial naman ay 16 pesos and 9 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na ang ating segmentong Balitang Sports na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Nagpakitang gilas muli si Eldrew Yulo sa Artistic Gymnastics World Cup sa Cairo matapos magtala ng isa pang matibay na performance sa finals ng horizontal bar. Mabilis, malinis at malakas ang bawat galaw at sinelyuhan niya ito ng isang siguradong landing. Nakakuha si Yulo ng 13.733 points, mas mataas kaysa sa 13.466 na nakuha niya sa qualification round kung saan pumangatlo din siya. Nasungkit ni Hongyan Lee ng China ang unang pwesto sa score na 14.433
habang pumangalawa si Marios Georgiou ng Cyprus na may 13.9 points. Nanguna pa si Yulo nang siya ang ika-4 na lumbas sa finals bago nalampasan ng eventual gold at silver medalist. Ito ang nagbigay ng magandang pagtatapos sa kanyang kampanya o sa kampanya ni Yulo sa Cairo. Nitong Lunes, nakapag-uwi rin siya ng bronze sa floor exercise. Uwing may 2 bronze medals ang batang Pinoy gymnast, patunay ng kanyang consistency at kahandaan sa pagpapatuloy ng kanyang international season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. All systems go na para sa 2026 palarong pabansa sa Agusan del Sur na ngayon ay 80% ng handa. Malapit nang matapos ang mga playing venue at billeting quarters habang inaasahang dadagsa ang humigit kumulang 20,000 atleta, coach at opisyal mula sa 18 rehiyon. Ayon kay Governor Santiago Kane Jr., nagtutulungan ang mga lokal na pamahalaan para ma-accommodate ang mga delegado sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Aminado siyang may pangamba dahil sa National Energy Emergency, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan, ngunit wala pang utos na ipagpaliban ang palaro. Magbubukas ang palaro sa Mayo 24 at magpapatupad ng austerity measures para makatipid sa enerhiya. Naglaan ang lalawigan ng 1.7 billion pesos para sa event habang nasa 2,000 pulis at sundalo ang i-deploy para tiyaking ligtas ang mga venue at billeting areas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Apat na Pinoy Q artists ang nananatiling lumalaban sa World Pool Billiard Association o WPA World 8-Ball Championship sa St. Louis matapos ang magkahalong resulta nitong linggo. Sina Jeff De Luna, Sean Mark Malayan at Levan Cortesa ay buhay pa ang kampanya matapos magwagi sa losers qualification round at isang panalo na lang mula sa round of 32. Tinalo ni De Luna si Clark Sullivan ng New Zealand 8-4, sinorpresa ni Malayan si Joshua Filler ng Germany 8-7 at pinabagsak ni Cortesa si Arseny Sebastianov ng Finland 8-4. Si Carlo Biado naman ay natalo kay Skylar Woodward ng Estados Unidos 8-4, kaya kailangan niyang talunin si Vitaly Patsura ng Ukraine para makapasok sa knockout stage. Susunod na makakarap ni De Luna si Stefan Kasper ng Germany, si Malayan ay si Kasper Kap Matikainen ng Finland at si Cortesa ay si Victor Zelensky. Kabilang sa mga unang pumasok sa last 32, sina Francisco Sanchez Ruiz ng Spain, Jason Shaw ng Great Britain at Aloysius Yap ng Singapore. Nalaglag si Roberto Gomez matapos ang dikit na 7-8 talo kay Radoslaw Babika ng Poland. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iriretiro na ng Rain or Shine ang number 5 jersey ni Gabe Norwood. Ayon sa anunsyo ng koponan nitong Lunes, bibigyan ng espesyal na pagpupugay ang long-time captain sa halftime ng laban kontra Converge sa Abril Agis sa SM Mall of Asia Arena. Nagretiro si Norwood sa edad na 41 matapos ang PBA Season 50 sa tinawag na Last Flight. Siya ang top pick noong 2008 at naglaro ng lahat ng 17 taon niya sa PBA para sa Rain or Shine kung saan naging mahalagang bahagi siya ng 2 kampyonato. Nagsilbi rin siyang defensive anchor ng Gilas Pilipinas sa 2014 at 2019 FIBA World Cups. Ang number 5 ni Norwood ang ikalawang jersey na ireretiro ng franchise kasunod ng number 18
ni James Yap. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, matapos tulungan ang De La Salle University na masungkit ang titulo sa UAAP Season 88 noong Disyembre, malinaw na ang susunod na hakbang ni Finals Most Valuable Player Mike Phillips. Tumalon na siya sa profesional na liga matapos pumirma sa San Juan Knights para sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL Season 8 na magsisimula sa Abril Agies. Inanunsyo ng San Juan ang pagkuha kay Phillips nitong Lunes bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang frontline. Ang 6'8" forward ay nagtatapos ng UAAP career na may 2 kampyonato at kilala bilang isa sa pinaka-versatile na big men ng liga. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw po sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ransyada ng ating mga chika. 2 beses nang sinubukan ng lead singer ng American rock band na Journey na si Arnel Pineda na umalis sa banda dahil sa matinding personal na problema at pagod sa kanilang naging Final Frontier Tour para sa ika-50 anibersaryo ng grupo. Aminado ang singer na nahirapan siyang kayanin ang pressure at hindi siya masaya sa schedule ng tour, lalo na't ramdam na niya ang epekto nito sa kanyang kalusugan at emosyon. Nais sana niya magretiro na pansamantala muna para unahin ang pamilya pero walang naging tugon ang banda sa kanyang hiling. Sa kabila nito, nagpapatuloy pa rin siya sa tour kahit aminadong apektado na siya ng kanyang pinagdadaanan. At nagpapasalamat pa rin si Arnel sa Journey sa mga oportunidad na ibinigay sa kanya. Matatandaang nauna na rin siya naging controversial matapos magtanong sa fans kung dapat pa ba siyang manatili sa banda at kamakailan ay nasangkot din sa isang isyung legal laban sa kanyang asawa na mariin naman niyang pinabulaanan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito malungkot na balita, nagluksa ang buong showbiz industry sa pagpanaw ng stand-up comedian at host na si Michelle O. Bombshell o Roderick Contapay sa tunay na buhay. Maraming kapwa artista at komedyante ang nagbigay ng kanilang pakikiramay at tribute sa social media, kabilang na dyan ang kapwa komedyante na sina Tuesday Vargas, John Lapus, Attack, Pepita Curtis at iba pa. Ibinahagi nila ang paghanga sa husay, talino at kabaitan ni Michelle, lalo na sa entablado pati na ang kanyang suporta sa kapwa performers. Marami ang nagsabing malaki ang naging kontribusyon sa comedy scene nitong si Michelle at siya ay lubos na mamimiss daw. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa kanyang pamilya tungkol sa kanyang pagpanaw. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Na ospital ang celebrity singer na si Thea Ashley matapos madulas sa banyo at tumama ang ulo sa lababo nito sa lababo ilang oras bago ang kanyang unang solo concert noong March 27. Nawalan siya ng malay sandali at nagtamo ng sugat sa noo na kinailangan pang tahiin, ngunit maayos na ang naging resulta
ng kanyang mga pagsusuri. Sa kabila ng insidente, itinuloy pa rin ni Thea ang concert na Unwrap with Thea Ashley kahit hindi siya 100% at may mga pagbabagong ginawa sa show kabilang ang kanyang hairstyle dahil nga sa tahi sa kanyang noo. Ibinahagi rin ni Thea ang kahalagahan ng pagkakaroon ng health insurance o HMO dahil malaki ang naitulong nito sa pag-cover ng kanyang gastusin sa ospital. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today na mayagpag ang mga Pilipino sa isang international pageant sa Bali, Indonesia, kung saan kabilang si Jomel Jogi, kapatid ni Winwin Marquez na nagtapos bilang first runner-up sa Miss Teenager Petite Universe. Hindi rin nagpauli ang iba pang Pinay candidates. Ito ay sina Sienna Myers ay first runner-up sa preteen division habang sina Krisha May Aves at Vanderlei Zamora ay nakapasok din bilang runners-up sa kanilang kategorya. Samantala, nasungkit naman ni Bless Medina, Jefferson Rivera Ahaha at Alina Kaylee Gonito ang iba't ibang international titles. Sa kabuuan, muling pinakita nga ng mga Pinoy na yan ang husay sa pageantry sa pandaigdigang entablado. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ng mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Syempre, patuloy ding sumubaybay sa pamagitan ng ating Evox PBS Receiver app at sa ating shortwave radio. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino! At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.